Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Hello, Eva! Pwede ba akong makatuloy? Ibig niyang umiling nang makita niya ang nakangiting si Angel. Nakaikot na ito at nasa patio na. Kapatid nga ito ni Andre. Parehong mahirap itaboy ang dalawa. Ang akala pa naman niya ay ang pinsang si Lily na ang dumating. Matagumpay ang naging operasyon dito. Muling nakakita ito. Inaasahan na niya iyon dahil hindi naman malakas ang sumpa rito. Ngunit, hindi man lamang tumawag ito. Parang iniiwasan na siya nito. Ikaw pala, Angel. Halika, maupo ka. Iminuwesta niya ang isa sa mga wooden stools na nakapalibot sa pasamanong nagsisilbing mesa at nakapaikot sa puno ng dapdap. May nakapatong doong isang baso at isang pitsyel na malamig na lemon juice. Magpalamig ka muna. Ikinuha niya ito ng baso bago siya bumalik sa ginagawa. Salamat. Galing ako sa practice namin ng sayaw. Isinali ako ng anak ni Mrs. Evangelista. Ipapalabas iyon sa opening ng basketball league sa Sabado. Manood ka ha? Hindi ako pwede Pasensya na. Ay, sayang naman. Gusto ko pa namang ipagyabang sa'yo ang galing ko sa modern dance. Bakit hindi ka pwede? May pupuntahan ka ba? Wala naman. May gagawin ka? Angel, kapag nakita ako ng mga tao roon, baka hindi nila ituloy ang palabas. Bakit? Anong gagawin nila sa'yo? Siguro, pakikiusapan nila akong umuwi na lang. Ayos lang kung ganoon. Pero, paano kung biglang mag-alisan ang mga taong lalapitan ko? Isipin mo ang senaryo na ganito. Nagsisiksikan ang mga tao sa isang panig at ako, nag-iisa sa kabila. Sasamahan ka naman ni Kuya, sigurado yon. Kahit na, sabi niya. Masakit yon. Pananalampak na rin iyon kung ano ang tingin sa akin ng mga taga rito. Paano ka? Hindi ka man lang maka-enjoy ng mga activities ng community ninyo. Ayos lang. Ang importante, hindi nila ako pinapalayas dito sa bahay ko. Parang ang hirap naman ang kalagayan mo. Hindi naman, nasanay na ako. Ano ba yung ginagawa mo? Usisa nito sa kahoy na nilililok niya. Umuukit ako ng salakot. May isang kliyente na obsessed yata sa lahat ng klase ng sombrero. Kaya pati display sa bahay niya, ganito ang gusto niya. Sabi ni Nana Iska, wala raw sa mga taga rito ang nagpapagawa sa'yo, kaya raw puro taga-ibang bayan ang mga kliyente mo. Bakit sila? Hindi naman naaapektuhan ng sumpa. Huminto siya sa ginagawa at tiningnan ito. May agent ako, Angel. Siya ang direktang nakikipag-usap sa mga kliyente at hindi ako. Pero kahit na, yung mga ipinapagawa nila, matagal din na nagdaan sa mga kamay mo. Ang ibig kong sabihin, may magko-connect sa kanila at sa iyo. Kung totoo ang sumpa, dapat ay may napahamak na sa kanila. Meron na nga ba? Ngayon lamang niya naisip iyon. Walang nasasabi sa akin ng agent ko. See? At yung agent mo, bakit hindi siya naaano? Oo nga naman. Baka nga sa mga kamag-anak ko lang epektibo ang sumpa. Totoo man iyon o hindi, walang dahilan para ilayo mo ang sarili mo sa mga tulad namin na gustong makalapit sa'yo. Siguro nga. Great! Pinagdaop pa nito ang mga kamay. So, panonoorin mo na ako sa Sabado? Hindi pa rin. Ay, bakit? Angal nito. Dahil kagaya pa rin ng dati ang paniniwala ng mga tao rito. Iiwasan pa rin nilang mapalapit sa akin. Alam ko na. Pwede mo pa rin akong mapanood. Paano? Ay kuya ka sumama.
Panoorin niyo na lang ako mula sa loob ng kotse. Baka busy ang kuya mo. Naku, hindi! Manonood talaga yon. Isa pa, alam kong gusto ka rin niyang makasama. Alam mo ba, ikiniwento niya sa akin na namasyal daw kayo sa bayan noong isang araw. Ang saya-saya nga niya eh. Napangiti siya sa tinura nito. Kahit nang bobola lang ito o pinasasakay siya, masarap pa ring isipin na naging masaya si Andre sa pamamasyal nila. Eva, pwede ba akong humingi uli ng mga bulaklak mo? Tanong nito. Dahil doon ay naisip niyang binobola lang yata talaga siya nito. Oo naman, sige, kumuha ka na lang doon. Mamaya na lang kapag tapos ka na sa ginagawa mo. Baka mainip ka, matagal pa ito. Hindi. Eva, totoo bang hindi nalalanta ang mga halaman mo kahit na tag-araw at hindi dinidiligan? Sino nagsabi sa iyo niyan? Si Nanay Iska. Sabi niya, ang paniniwala raw ng mga taga rito, may engkanto rito sa bakuran mo. Kahit pitasan daw ng pitasan ang mga bulaklak dito, parang hindi nababawasan. Sa palagay mo, totoo ang sinasabi niya? Hindi ko alam. Kasi nung namitas ako, wala naman akong naramdaman na kahit ano rito. Kaya lang, parang ang hindi nabawasan ang mga bulaklak pagkatapos kong pitasan. Paano kung sabihin ko sa'yo na may engkanto nga rito? Sandaling napatitig ito sa kanya. Si Luna na noon ay nagising mula sa pamamahinga nito sa ibabaw ng pasamano ay tumalon sa harap nila. Napapitlag si Angel, ngunit saglit lang. Sige nga, ipakita mo sa akin ang pruweba. Natawa siya. Ang tapang mo pala talaga. Ano? Totoo ba? Alam mo, may maliit na bukal kasi sa harap ng bahay na ito. Iyon ang dahilan kaya hindi nalalanta ang mga halaman ko kahit tag-araw at mahirap ang tubig. Tungkol naman doon sa kung hindi nababawasan ang mga halaman ko kahit napitasan, ikaw na lamang ang dumiskubre. Tingnan mo kung yung pipitasan mong tangkay ay biglang sisibulan uli ng bulaklak. Alam ko na ngayon, sabi nito pagkatapos siyang sandaling pagmasdan. Chismis nga lang talaga ang sinabi sa akin ni Nanay Iska. Sumapit ang araw ng Sabado. Isang oras bago ang programa ng patiga sa lugar nila, ay nasa bahay na ni Eva si Andre. Iniabot nito sa kanya ang isang plastic bag. Ano ito? Tanong niya. Buksan mo. Ngingiti-ngiting utos nito. Isang wig na kulay brown at isang lightly tinted eyeglasses ang naroon nang tingnan niya. Bakit mo ako binibigyan ito? Iyan ang magiging disguise mo para makapanood tayo na kasama ng mga tao. Hindi na natin kailangang magtiyaga sa loob ng kotse. Naisip ko kasi, hindi natin gaanong makikita ang palabas kung nasa malayo tayo. Kung suot mo ang mga yan, pwede na tayong makihalubilo sa maraming tao. Natouch siya na naisip pa nito ang props na iyon para lang makapag-enjoy siya sa panonood. Nag-abala ka pa talaga. Nag-enjoy nga ako habang pumipili ako niyan. Kasama ko pa si Angel. Sa kanya ko isinusukat para magkaroon ako ng ideya kung babagay sa'yo. Ang gusto nga niyang bilhin namin yung kulay silver blonde. Pero hindi ako pumayag. Masyadong magiging pansinin ka. Baka sa bandang huli, ako ang mawala ng partner. Nagulat siya sa huling sinabi nito. Itinuturing na ba nitong mag-partner sila? Isukat mo nga. Tingnan natin kung bagay sa'yo. Alam mo, hindi mo naman kailangang mag-abala at gumastos para lang makapanood ako ng sayaw ni na Angel. Isa pa, busy ka sa pagsusulat. Gusto ko lang na maiba naman ang takbo ng buhay mo. Kahit naman hindi mo sabihin, alam kong nabobor ka rin na lagi ka na lang nakakulong dito sa loob ng bakuran mo. Naaawa ka sa akin, ganun ba? Hindi ito kumibo. Nakatitig lamang ito sa kanya. Huwag mo akong kaawaan, Andre. Okay lang ako. Nasanay na ako sa ganitong buhay. Natutuhan ko nang makontento kung ano ang mayroon ako.
Kaya naman narito ako para ipakita sa iyo na mayroon pang ibang bagay na para din sa iyo, tulad ngayon. Kaya nga magbihis ka na dahil hindi ako aalis dito nang hindi ka kasama. Paano pa ako makakatanggi kapag ganyan ang tono mo? Napapailing, ngunit napapangitiring sabi niya. Iniwan na niya ito sa balkonahe at nagbihis na siya. Isinuot niya ang isang blusa na hindi pa niya naiisuot sa lugar na iyon. Nang makabihis, ay isinuot na niya ang wig. Hanggang balikat lamang niya iyon kaya ipinusod niya ng mabuti ang kanyang hanggang baywang na buhok. Nilagyan pa niya iyon ng hairnet upang walang hiblang makawala. Kahit siya ay napahanga nang makita niya sa salamin ang kanyang ayos. Kung brown lamang ang kanyang mga mata at kilay, malamang na mapagkamalan siyang may lahing kanluranin. Napakaganda mo. Tila na mamalikmatang sambit ni Andre nang balikan niya ito sa balkonahe. Bagay pala sa iyo ang brown hair. Salamat sa pagpapalakas mo ng loob ko. Parang ako naman yata ang nanghihina ang loob. Bakit? Sigurado kasing uulanin ka ng tingin ng paghanga ng mga lalaki roon. Kapag nagsilapitan sila sa iyo, huwag mo namang kakalimutan na ako ang kasama mo. Puro ka bola? Natatawang sabi niya. Tayo na nga. Hindi nga nagkamali si Andre sa kanyang sinabi. Nang naroon na sila sa plaza kung saan ginaganap ang programa, maraming ang mga matang nakatingin sa kanya. Hindi lamang kalalakihan, kundi pati na rin ang mga babae. Hindi tuloy niya maiwasang kabahan. Hindi kaya siya makilala ng mga ito? Ilang beses siyang bumuntong hininga para mawala ang nararamdamang kaba. Pangatlong buntong hininga mo na yun Puna ni Andre. Relax, Eva. Kasama mo ako. Hindi ako hihiwalay sa'yo. Hindi ka malalapitan ng mga yan. At upang ipaunawa sa kanya ang seguridad na ibinibigay nito, hinawakan nito ang isang kamay niya at ikinawit iyon sa braso nito. Hindi na siya nakatutol pa. Parang kay lambing nang dating sa kanya ng inakto nito. Maya-maya lamang ay nakita na nilang pumagitna ang grupo ni na Angel sa entablado. Nagpalakpakan ang mga tao. Pati si Andre ay pumalakpak. Hindi naman siya makapalakpak dahil nakaipit ang kanyang kamay sa pagitan ng katawan at braso nito. Pero masaya siya. Masarap sa pakiramdam ang pagkakadikit ng tagiliran nito sa kanya. Tila kahit nabagyuhin at lindolin sila roon, ay hindi siya maaano dahil katabi niya ito. Magaling pala talagang sumayaw si Angel. Aniya nang isa-isa nang nag-e-exhibition ang mga nagsasayaw. Naranasan mo na bang sumayaw? Tanong nito sa kanya, sa halip na sang-ayunan ang sinabi niya. Oo, kapag nakakagat ako sa paa ng mga langgam. Pumalakhak ito na ikinalingo ng mga katabi nila. Hindi ka lang pala sa sculpture gifted, pati pala sa sense of humor. Hindi ako nagbibiro. Sa kapal ng mga halaman sa bakuran ko, minsan ay hindi ko nakikitang nakatapak na pala ako sa bahay ng mga langgam. Pangako, isa sa mga araw na ito ay tuturuan kitang magsayaw. Tulad niyan? Itinuro niya ang isang kagrupo ni Angel na kasalukuyang nagtatumbling sa stage. Muling humalakhak ito. Siyempre hindi. Hindi rin ako marunong ng ganyang sayaw. Pero tuturuan kita ng magandang sayaw. Promise yan. Nadagdagan na naman ang ligayang kanina pa pumupuno sa kanyang puso. Lalo na nang tapik-tapikin nito ang likod ng kanyang kamay na nakakapit dito. Nasa ganoon silang ayos nang biglang may bumulong mula sa kanyang likuran. Masaya ka ngayon. Pero bukas makalawa, mangyayari din sa iyo ang sumpa. Pinanginigan siya ng katawan sa narinig. Maaligasgas at nakakatakot ang boses na iyon. Ganoong-ganoon ang boses na 2 beses nang dumadalaw sa kanyang panaginip. Nang lumingon siya, ay wala namang taong malapit sa kanila na posibleng siyang bumulong sa kanya.
Bakit? Usisa ni Andre na lumingon din sa likuran nila. Wala. Para kasing may narinig akong nagsalita. Ano sinabi? Hayaan mo na. Kalimutan na lang natin yon. Ngunit nawala na ang saya niya dahil doon. Sa kabila niyon ay sinikap niyang iwaksi ang kanyang narinig. Ayaw niyang mag-alala pa si Andre. Gabi na natapos ang programa sa plaza. Bago sila sumakay sa kotse, ay may isang batang babae na lumapit sa kanila. "Sampagita po, ma'am, sir," sabi nito, sabay taas ng kamay na may hawak na ilang kwintas ng sampagita. "Naku nene, marami akong tanim na ganyan," sabi niya. "Magkano pa ba ang natira sa paninda mo?" tanong ni Andre sa bata. Tila hindi nito narinig ang sinabi niya, gayong malakas naman ang kanyang tinig. 30 pesos po. Bibilhin ko ng lahat yan, pero mangako ka na uuwi ka na sa bahay nyo ha. Gabi na at hindi dapat napakalat-kalat pa sa kalye ang mga batang tulad mo. Opo, pangako po. Inabutan ni Andre ng buong 50 pesos na papel ang bata. Hindi na nito kinuha ang sukli. Bakit pa bumili ka pa niyan, kuya? Kahit doon sa tinitirahan natin ngayon, maraming ganyan sa gilid ng bahay. Baka kasi pilitin pa nung bata na ipaubos ang paninda niya. Baka abutin pa siya hanggang mamaya. Kawawa naman siya. Muli ay nakadama na naman siya ng paghanga sa binata. Likas na rito ang concern para sa kapwa nito. Panay ang kwento ni Angel habang pauwi na sila. Alam nyo ba, sasayaw raw kami uli sa 1 linggo. Kapag dumating yung guest team, darating daw ang mayor at ilang VIPs ng Batangas kaya may kaunting palabas. Syempre, nagandahan sila sa performance namin kaya kami ang pinili na mag-perform. O diba? Pagyayabang nito. Sus! Kaya ka lang naman excited sa pagsasayaw ay dahil nanonood yung crush mong captain ball ng yellow team. Kantsaw rito ni Andre. Syempre kasama na rin yon. Oy, kung poporma sa iyo ang lalaking iyon, sabihin mo sa bahay ka naligawan. Magpakilala muna kamo siya sa akin. Opo, Manong Andre. Alam ko naman po kung gaano kayo ka-conservative. Hindi ako conservative. Gusto ko lang na irespeto ka ng mga manliligaw mo at ratuhin ka ng tama. Kuya, wala kang dapat ipag-alala. Idol yata kita. Susundan ko ang steps mo. Pero syempre, hindi ako paaabot ng 32 bago mag-asawa. Baka wala nang ma-harvest na itlog sa matris ko by then. Napapangiti lamang siya sa usapan ng magkapatid. Halatang malapit ang mga ito sa isa't isa. Kahit bata pa si Angel nang maulila ang mga ito sa ina, ay napalaki ito ng maayos ni Andre. Dahil unang madaraanan ang bahay na inuupahan ng mga ito, ay idinaan muna nila roon si Angel. Pagkatapos, ay siya naman ang inihatid ni Andre sa bahay niya. Maraming salamat sa ginawa mo ngayon para sa akin, Andre. Sinserong sabi niya rito nang makapasok na sila sa bahay. Ngayon lang ako nag-enjoy ng ganito. Sobra-sobra na ang utang na loob ko sa'yo, sa inyo ni Angel. Eva, hindi mo naman kailangang bilangin ang utang na loob mo sa amin. Kung napasaya man kita, huwag mong kalilimutan na habang ginagawa ko iyon ay mas naliligayahan ako. Nakadarama ako ng kakontentuhan kapag alam kong napapasaya kita. Tama na, natatawang sabi niya. Baka mapaiyak na ako niyan. Ngumiti ito. Basta-basta kaligayahan kita mapapaiyak eh. Oh, may dinukot ito mula sa bulsa nito. May baon naman akong panyo oh. Pupunasan ko ang mga luha mo, kahit pati sipon mo kung papayag ka. Muli ay natawa siya. Salamat, Andre. Salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa akin. Iyon lang ang alam kong maisusukli ko sa mga kabutihan mo. Hindi naman ako naghahanap ng sukli. Masaya akong natulungan kita. Nalulugod ang puso ko kapag pinaglilingkuran kita. Ngayon ko lang naranasan na sumaya ng labis dahil lang nangitian mo ako. Parang ang ayaw ko nang ihiwalay pa sa iyo ang mga mata ko. Diyos ko,
Huwag naman po sanang panaginip lang ito. Labis-labis ang sayang nararamdaman ni Eva sa tuwing kasama niya ang magkapatid na Angel at Andre. Ngunit, tila ba mayroon pa ring humahadlang upang maging lubos ang kanyang kasiyahan? Dapat ba niyang ipagpatuloy ang pakikipagkaibigan sa kanila o bumalik siya sa dati na wala siyang pinapayagang mapalapit sa kanya? Sabay-sabay nating abangan sa susunod na kabanata.